Magandang gabi po mga kababayan. Kumusta po kayo? Importante po na pag-usapan natin itong topic na ito ngayon. Although alam ko na, alam nyo na, nabasa nyo na, narinig nyo na sa iba-ibang mga social media platform. Pero ako, magpapahayag din ang aking saloobin. Ito po bang tungkol sa ginagawang panggugulo nitong dating Pangulong Duterte? Opo. Hindi ko po maintindihan kung saan ang gagaling. Although nabanggit ko na sa mga nauna kong video na siguro ang dahilan nitong pagkaulol nitong matandang digong na ito ay ang sobrang pagkainggit sa posisyon ni PBBM. Dahil ang gusto niya, siya pa rin ang nagtitimon. Gusto niya siya pa rin ang driver ng ating bansa. At ito nga po, sabi ko nga po doon sa mga nauna kong video na kung matino ang utak nitong dating Pangulong matandang ito, dapat sana tumutulong siya. Tumutulong siya sa pagpapalakad, kahit man lang mga advice, mga recommendations. Dapat tumutulong siya. Kung siya po ay isang matinong tao, maka-Pilipino, makabayan. Pero hindi Kung ano-ano po ang naiisipan, para na nga po talaga siyang nahihibang. Na parang naniniwala na tuloy ako doon sa sinabi ni PBBM na ang dahilan ng parang siraulo na po kasi siya Parang siraulo na. Para siyang nababaliw. Kasi hindi siya tumitigil ng panggugulo. Panggugulo po itong ginagawa niya nito. Kasi dati naman, nung mga nakaraang taon, nakaraang buwan, nung siya ay nag-retire na, nung umuwi na siya sa Davao, na wala na tayong naririnig mula sa kanya. Di ba ang tahitahimik nun? Maliban na lang dun sa mga talagang mga nanggugulo na mga DDS vloggers. Pero yung mula mismo kay dating Pangulong Duterte, wala naman tayong naririnig. Na ang nalaman nga natin ay nasa Davao siya at yung na ini-enjoy yung kanyang retirement, pamotor-motor. O di, okay sana, di ba? Matahimik noong araw. Bakit bigla na lang itong pagpasok ng 2024 at lalo nitong yung nakaraang January 28 nga po na yung nagsalita siya doon sa Davao Rally na yon, na doon po natin narinig ang mukhang yun ang katotohanan ng mga nasa kalooban niya. Na yung mga palabas niyang salita nung mga nakaraang buwan ay mukhang taliwas, mukhang hindi yun totoo. Yung, di ba nagpatawag siya ng press conference noon, dyan sa Davao, na kesyo komportable siya kay Pangulong BBM, na hindi siya naniniwala na mayroong pulburon video, na kesyo ipinagtatanggol niya si Bongbong Marcos. Pero ngayon, although yung mga pagtatanggol na yon na kay BBM, hindi ka panipaniwala yun. Ako mismo hindi naniniwala na talagang kunwari lang yun, pagkaplastikan yun. Ito ang totoo. Itong nangyari doon sa prayer rally nung
January 28. Yung mga pinagsasabi niya doon, yung mga banta, yung mga paninira kay Bongbong Marcos, pati sa pamilya ni BBM. Pananakot, pagbabanta. Ang sasama ng mga pinagsasabi tungkol kay Bongbong Marcos na wala namang ginagawa sa kanya, mga kababayan, di ba? Ano ba ang atraso ni BBM sa kanya? At ganito na lang ka, para siyang asong ulol. Pero alam nyo, ito sa pagsasalita niya, na minsan, hindi mo mahirap sakyan yung mga sinasabi niya. Parang walang direksyon. Minsan, one time ito ang sasabihin niya, tapos nag-stammer pa siya, hindi niya madiretso ang pagsasalita, tapos nagkukontrahan, tapos pupunta sa isang topic, naiwan yung dating topic, tapos hindi na naman matatapos. Para nga pong talagang naniniwala ako na mukhang may side effect yung iniinom niyang, yun nga, yung fentanyl. Halatang halata eh. So, dito po sa ginagawang panggugulo na ito, actually hindi lang si dating Pangulong Duterte, kundi silang mag-aama. Sila na pong mag-aama ang mga gumagawa ng gulo. Imbis na magtuloy-tuloy tayo na maging maunlad tayo, imbis na tumulong para sa kaunlaran, ito at pilit na ginugulo ang matahimik na pamamahala ng Pangulo natin, sisirain yung pagkatao, tapos mag-uudyok sa taong bayan, sa military, na patalsikin itong Pangulo. Para ano? Parang hindi man lang iniisip na kung ano ang masasabi ng mga tao. Na, kumbaga, kayong buong pamilya kayo, pinipilit ninyo na patalsikin yung nakaupong Pangulo nang sa ganon makaupo yung kapamilya ninyo. Di ba kakapalan ng mukha yun? At ngayon, kumbaga, hanap sila ng paraan na kung hindi man mapatalsik si Bongbong Marcos, naghahanap sila ng paraan na magkaroon ng kapangyarihan itong si Duterte. Magkaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, itong latest na taktika na naisip ni Duterte at ng kanyang mga alipores na kapareho niya ng mga takaw kapangyarihan, ay ito nga pong proposal nila na humiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Humiwalay. Gusto nilang ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas at magtatayo sila ng kanilang sariling republika. At sa pagkakaalam ko po, marami pong sumasang-ayon na taga Mindanao. Well, naiintindihan naman po natin dahil nga yung matagal na nilang reklamo na para silang neglected ng national government. Kung bakit naman kasi, ewan ko ba naman dito sa mga nakaraang Pangulo, bakit ninyo kasi pinapabayaan ang Mindanao? Bakit para nakatuon lang kayo lagi dito sa NCR? Hindi naman po, mga taga Mindanao, hindi naman po buong Luzon ang inaalagaan. Kasi maging yung mga malalayong probinsya ng Luzon, neglected din. Pare-pareho po tayo. Alam nyo kasi nasa Pangulo yan eh. Nasa leader yan. Kaya huwag nyo pong sabihin, kayo mga taga Mindanao, na kayo lang ang neglected. Kasi, ang inaasikaso lang po talaga, NCR, Manila.
National Capital Region, maraming mga probinsyang malalayo ang kagaya dito sa probinsya namin sa Albay. Ilang taon na nung makagisnan ko itong probinsyang ito, itong bayan namin especially, wala pa po ako, tumanda na ako hanggang ngayon. Wala akong, nag-improve din naman. Pero, hindi po ito ang klase ng improvement na dapat nating makita for so many decades. Ang tagal ng progreso po, ang tagal ng development. Pero alam nyo, ako naniniwala na kung sana po, kung hindi nawala si Marcos Sr., kung tuloy-tuloy po na siya ang namuno, hindi po tayo ganito. Kasi even during the time ni Marcos Sr., di ba, nakita nyo naman po na mga taga Mindanao, nakita nyo kung ano yung ginawa ni Marcos Sr. Ito na lang po na ginawa niya na itong Philippine Maharlika Highway ba ang tawag dito, na from Luzon hanggang Mindanao. Kaya nga nagkaroon ng San Juanico Bridge. Hindi pa lang po yun. Umpisa pa lang yun. Marami siyang plano, pangarap para sa Pilipinas. Hindi na nga po kasi umabot sa ganon. Hindi na natapos dahil nga pinatalsik siya. At ito ngayon, nakabalik ang Marcos, nakabalik yung anak nung Marcos Sr. na inuumpisahan ulit yung naiwang trabaho nung kanyang ama. Tapos ito ngayon may nanggugulo. Noong araw, ang nagpatalsik kay Apo Lakay sa tatay ni Bongbong Marcos ay mga Aquino, mga Inchik, led by the Aquinos. Ngayon, nung pumalit ba yung mga Aquino, nung pinatalsik nila ang Marcos Sr., may nangyari ba sa bansa natin? Lalo na dyan sa Mindanao? Dapat po nating matandaan na yung tatay ni Bongbong Marcos, maganda po yung plano niya. Buong Pilipinas po ang nakaplano na pagagandahin niya. Buong Pilipinas, gagawin niyang superpower yung Pilipinas. At kapag kung sinasabi nating superpower ang isang bansa, wala pong maiiwan dyan. Walang maiiwan. From Batanes to Hulo, na-develop sana. Ngayon, kulang nga po yung 20 years na pamumuno ni Apo Lakay. Kulang. Sana kung walang nangialam sa pamumuno niya, na umabot siya ng 30 years, na kayang-kaya niyang abutan na 30 years within 30 years, hindi kaya maging first world country yung Pilipinas? And then yung pag hindi na niya kaya, itatransfer na niya sa anak niya si Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy sana, tuloy-tuloy. Naputol. Nawalan tayo ng 35 years. Na supposed to be yung 35 years na yon. First world country na tayo. From Luzon to Mindanao. Kaya huwag po sana ninyong isipin na puro nasa Luzon lang. Dahil marami pa rin po ang mga malalayong probinsya ng Luzon na hirap din. Isa na po itong probinsya namin. Ang development dito, napakabagal. Kasi, hindi naman naaasikaso ng national government. Itong Albay po noong panahon ni Marcos Sr., mayroon pong train papunta dito sa amin. Nung pumalit ang Aquino, nawala ang train. Pinabayaan. The fact na nandito po ang Mayon Volcano, sikat sa buong mundo, hindi ba dapat
isang ano ito, seed for development. Pero wala eh. Ano pinagmamalaki ng Albay? Mayon volcano lang. Hindi naman pati gawa ng tao. Gawa ng kalikasan. Gawa ng tao, wala. Buti nga dyan sa Mindanao, maraming mga progresibong lungsod diyan eh. Di ba? Marami kayong malalaking lungsod, mga developed na mga lungsod dyan sa Mindanao. Ngayon, balikan po natin itong panawagan nito ni proposal ni Duterte na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa mapa ng Republika ng Pilipinas at kayo ay magtayo ng sarili ninyong nasyon, sariling republika. Ang tanong ko po sa inyo mga taga Mindanao, sino po ang may gusto na humiwalay kayo sa Republika ng Pilipinas? I-set aside po natin yung constitutionality dahil according to some experts, wala daw po ito, labag daw po ito sa konstitusyon. Hindi pwedeng mayroong mahiwalay na teritoryo. Ngayon, itong proposal nitong matandang baliw, hindi na ako magpapaliguli, hindi na ako magbibigay ng respeto sa matandang ito dahil wala itong respeto sa kapwa eh. Painumin natin siya ng sarili niyang gamot, sarili niyang prescription. Kung murahin ito, yung Pangulo natin, at doon sa speech niya, minura na rin yung mga Pilipino eh. At ang nakapagtataka po, ako tanungin ko kayo mga taga Mindanao, bakit si Duterte noong speech niya doon sa Davao Rally, tuwing magmumura siya ng PI, putang ina, nagpapalakpakan kayo, sigawan kayo, nag-cheer kayo. Gustong-gusto niyo yung ganon? Isang ex-president, matanda, dapat kagalang-galang, huwaran, pero nagmumura, at harap-harapang naninira ng kapwa, naninira ng nakaupong Pangulo. Tapos nung minura niya si Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, nagpalakpakan kayo. Hello? Anong klaseng mga tao kayo dyan? Hindi ko nasasabihing Mindanao ang i-address ko, kundi Davao. Kasi doon sa Davao nangyari, I don't know kung sino-sino nag-attend doon, kung mga taga-saang-saang lugar ng Mindanao. Pero since dyan sa Davao, ginawa, I presume na karamihan doon taga Davao. Porke taga dyan sa inyo, kung magmura sa kapwa, murahin ang walang karespeto sa Pangulo ng bansa. Tatawaging adik, bangag, mumurahin, pagbabantaan, tatakutin. Diba? Tapos nagpalakpakan kayo, nagtatawanan kayo, gustong-gusto ninyo. Ganyan ba kayo? Tapos ngayon, gusto niya na ihiwalay kayo sa bansang Pilipinas. Gusto niya magtayo kayo ng sariling Republic of Mindanao. Unang-una itanong ko sa inyo, mga taga Mindanao, gusto niyo ba yung idea? Gusto ninyo? Kasi nangangalap sila ng pirma. Papipirmahin kayo kung payag kayo na magsarili kayo na bansa. Hiwalay na kayo sa Luzon, Visayas. Magsasarili kayo. Ang tanong ko sa inyo, mga taga Mindanao, naiisip nyo man lang ba
Nag, nagtanong ba kayo? Tanungin niyo ang mga sarili ninyo kung, or tanungin ninyo itong mga nagpapanukala na ito, kung para saan ang paghihiwalay na ito. Para saan? Para ano? Ano ang objective ng paghihiwalay? Of course, sasabihin ninyo, kaya ninyong tumindig dahil mayaman kayo. According to Duterte, kayang-kaya ninyong mabuhay mag-isa, hiwalay sa Pilipinas. Dahil, ang sabi niya, napakayaman ng Mindanao. Lahat ng natural resources, diyan ang gagaling sa Mindanao. Ang tanong ko, sige, totoo na ang mga kayamanan ng kalikasan ay nandiyan sa inyo. Ang tanong, kapag ba kayo ay nahiwalay, sino sa akala ninyo ang mamumuno sa inyo? Duterte, di ba? Sino pang iba? Yan ang goal niya. Yan ang kanyang purpose kung bakit gusto niyang ihiwalay ang Mindanao, maging parang Taiwan, renegade province. Gusto niya na gawing isang hiwalay na bansa. Gusto gawing bansa yang Mindanao at siya at ang kanyang pamilya ang magiging hari dyan. Kung ito ngang Davao, walang makapalit dyan sa kanila eh. Kanilang kaharian. At ngayon gusto niyang gawin buong Mindanao. Kasi mukhang sa tingin niya nalalabuan siya na maging kaharian niya ang buong Pilipinas. Kaya ngayon, nahihirapan siya eh. Kasi maraming mga kumukontra. Kaya, ang isang isip niya, ang Mindanao. Yan ang gagawin niyang kaharian. At, sana naman po mga taga Mindanao, maging ano po ang isip ninyo? Maging bukas. Buksan ninyo ang inyong isip. Imagine ninyo, kung sakaling kayo ay hiwalay na sa Pilipinas, nagsusulo na kayo, mayaman ang Mindanao. Sino ang hari ninyo? Ang leader, ang pangulo, halimbawa, pangulo. Sino sa akala ninyo ang pangulo ninyo? Of course, Duterte. At, since Duterte ang leader ninyo, also, yung kanyang ito mga kasamahan niya ngayon na nagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao. Sa palagay ninyo, mapapalitan pa yan? Forever sila lang yan. Parang ang kaharian. At, isipin ninyo, ano ang kahihinatnan ng Mindanao? Ano ang kahihinatnan ninyo? Ano ang magiging future ninyo na Mindanao citizens? Not Filipino citizens anymore, kundi Mindanao. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ni Duterte kapag nahiwalay yang Mindanao? Hindi kaya magpapasakop kayo sa China? At kapag kayo ay nasakop, kasi 'di ba, minsan ang sinabi ni Duterte na gawing probinsya ng China ang Pilipinas, na ngayon ay nahihirapan siya na gawin yun. Dahil may mga maghaharang. Kaya ngayon, Mindanao lang. At alam niya ang kiliti ninyong mga taga Mindanao. Na, di ba, pangarap ninyo na maging hiwalay sa bansang Pilipinas, na kayo ang mamamahala sa inyo? Do you think magiging
magkakaroon kayo ng freedom na maka ano man lang, maging pangulo din or maging official din. Sila lang yan. At yung kayamanan na ipinagmamalaki ng Mindanao, are you sure na magkikinabang din kayo? Hindi kaya na itong mga nagsusulong na ito, aariin nilang kanila? Kanila lang. Sila ang... Ako kasi sa tingin ko, isa yan sa mga goal nila eh. Hindi lang yung kapangyarihan, and from the kapangyarihan, ang kasunod niyan, ano ang kasunod? Aariin ang lahat. Bubungkalin ang lahat dyan ng mga minahan dyan. Yayaman kaya kayo? Kayong mga ordinary citizens ng Mindanao? Hindi kaya yung sitwasyon ngayon na ang sabi ninyo, neglected kayo ng national government, are you sure na mababago yon? Na aalagaan kayo ng bago ninyong government, sariling government? Baka mas lalong lumala. Huwag niyong kalilimutan, mga taga Mindanao, na itong si Duterte, maka-China. At hindi ba, ngayon pa lang, dyan mismo, dyan sa Davao, sino-sino ba ang mga nandiyan ng mga negosyante? Di ba mga taga-mainland China? Diyan, welcome magnegosyo. Kapag nangyari yon, kapag pumayag kayo na kayo ay maghiwalay sa bansang Pilipinas, sana maisip ninyo na maaaring kayo ay ang kini ng China dahil ibibigay kayong kusa nung pinili ninyong leader. China ang maghahari dyan. Chinese, mga Chino na galing sa communist mainland. Ngayon pa nga lang, di ba, nagbibilihan na sila dyan ng mga limpak-limpak na malalawak na lupain. Hindi kaya balang araw, unti-unti, ngayon, inuunti-unti na kayo dyan. Buong Pilipinas. Pero kung ang Mindanao ay mahihiwalay at si Duterte ang namamahala dyan, hindi kaya na balang araw puro Chinese ang nakatira dyan? Puro Chinese na. Sila ang mayayaman na nakatira sa malalaking bahay, nagmamayari ng malalaking lupain, at kayo, ano sa palagay ninyo ang estado ninyo? Baka maging utusan na lang kayo dyan. Utusan, alalay, at ang ugali ng mga inchik, mababa ang tingin yan sa Pilipino. Mga driver nila, katulong nila, pinagmumumuray. Ang tawag, bobo, gago. Ganon din ang itatawag sa inyo, dahil ultimong yung magiging leader ninyo ay gago, bobo. Si Duterte. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa niya? Di ba kabubuhan? Ang bobo. Porque hindi niya kayang ipamigay ang Pilipinas, buong Pilipinas sa China. Eto, at least yung Mindanao man lang. At diyan siya ang hari. At kaya siya nagmamadali sa ngayon na magawa niya yung latest na naisip niya. At least diyan sa Mindanao, siya ang hari. At hindi na siya covered ng Pilipinas. Kaya libre na siya sa ICC. Sige, mga taga Mindanao, kapag nangyari na yan, hindi kaya nababaha dyan ang drugs? Ang drugs, ang mga kalaswaan, yung pogo, di ba? Lahat ng kalaswaan na mga katarantaduhan na galing sa China, imported from China. Gusto nyo ba na maging ganon yung lugar ninyo? Babuyin? Gusto ninyong mababoy ang maganda ninyong rehiyon? Lupang pangako.
Lupang pangako, hindi para sa Pilipino, kundi para sa Tsino. Mag-isip-isip po kayo mga taga Mindanao. Sa ngayon, natutuwa kayong marinig na mayroong nagpo-propose na magkaroon kayo ng kasarinlan. Mahiwalay kayo sa Imperial Manila, kamo? Isipin nyo maigi. In the future, kapag yan natuloy, at si Duterte ang inyong leader, ngayon pa lang mga taga Mindanao, tingnan ninyo, yung klase ng, yan si Duterte. Yan ba ang gusto ninyong maging leader ninyo? Sinungaling, mapanira, tsismoso, halimaw, berdugo. Yan ang gusto ninyo? Pero alam niyo mga kababayan, buong mga kapwa ko Pilipino, halimbawa lang po, although yan ay dadaan sa butas ng karayom, but sabihin na nating nangyari. Nahiwalay ang Mindanao, ang nagpapatakbo ay mga Duterte, isinurrender na sa isa ng colony, halimbawa, state ng China, o di may pakialam na ang China. At sa akala nyo ba, hindi niyan lulusubin ang Visayas at Mindanao? Nag-umpisa sa Mindanao, ngayon, lulusubin nila yung the rest of the Philippines para ianib uli sa bagong republika na magiging komunista na. From within, nag-umpisa sa maliit, yun ang nakikita ko. Dahil ang habol nga ng China, itong Davao, alam nila mayaman ang Mindanao and the West Philippine Sea. Uubusin nila dyan. Mga kababayan, lalo na kayong mga taga Mindanao, tingnan nyo maigi, yung taong yan, na nagpo-propose na kayo ay magsarili, na maging isang hiwalay na bansa. Tingnan mo ang pinaggagawa niya. Yan ba? Ganyang klase ba ang gusto ninyong maging leader ninyo? Naisip nyo ba kung para kanino itong paghihiwalay nito na ito ng Mindanao? Yung kayamanan ng Mindanao? Baka hindi ninyo matikman. Baka mas lalong kayo ay maghirap. Kung kayo ay nagrereklamo sa sitwasyon ngayon na nandito pa kayo sa loob ng Pilipinas, baka po mas lalong lumala ang sitwasyon ninyo dyan. Kung ganitong klase ang magiging pinuno ninyo, isipin nyo mabuti bago kayo magsipagpirma. Tanungin ninyo kung para kanino. Sino ang makikinabang dyan sa paghihiwalay ng Mindanao at pagkakaroon ninyo ng sariling pamahalaan? Sino ang magkikinabang? Isipin ninyo mabuti ano ang klase ng pagkatao nitong mga nagpo-propose na ito. Yun lang po. Isipin ninyo maigi. Di ba mga kababayan? Di ba mga kababayan? Tama hindi. Isipin niyo po mabuti, lalo na kayo mga taga Mindanao. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panonood. Peace.